Aabangan na kung may good news si Pangulong Noynoy Aquino sa Labor Day bukas, gaya ng nauna niyang pahaging. At sa kabila niyan, kasado pa rin ang malawakang protesta ng mga militante para igiit ang aumento sa sahod. Saksi si Chino Gaston. Surprise ko sana sa May 1, especially for government workers. Okay. And substantial number of zeros. Sa kabila ng anunsyong ito ni Pangulong Noynoy Aquino kahapon, tuloy daw ang mga protesta ng mga militanteng grupo bukas, araw ng paggawa. Ang akbayan may patikim na hindi lang para igiit ang matagal nang isinusulong na 125 peso across the board wage increase sa Kongreso, kundi para rin kundinahin ang contractualization ng mga manggagawa. Ang paglaban sa kontraktualisasyon ay isang mahalagang pundasyon doon sa pag-secure ng mga karapatan ng mga manggagawa. Mas maayos na relasyon sa korporasyon sa pagkilala ng kanilang benefits. Sina Marco at Bobby, di nila tunay na pangalan. Umaasang madagdagan ang 425 peso na minimum wage nilang kita. Kapos daw kasi ito na pantustos sa pagkain, kuryente, tubig at pagpapaaral ng kanilang mga anak. Napakaswerte ko kahit paano na may trabaho ko. So kahit mababa? Kahit mababa, at least kahit paano may inaasahan kami sweldo. Lalo na yung increase na ibibigay sa amin, mas malaking bagay yun. Malaking bagay yun kasi mas makakadagdag dun sa gastusin namin sa pang-araw-araw kung papatubad namin. Pero ayon mismo sa National Wage and Productivity Commission, imposibleng pagbigyan ang 125 peso across the board wage increase dahil hindi ito kakayanin ng karamihan ng negosyo sa bansa. Pwede pa rin daw magkadagdag sahod, pero di malinaw kung magkano at kailan. So maaring may decision na, sige, magko-comply kami, magbawas tayong tao. So it would be at the cost of employment, losses for many of our workers, no? And it might be at the cost of higher prices. Kasi pag tumaas yung wage bill, tataas yung cost of production. So pasa rin ganun din. Puspusan na rin ang paghahanda ng kilusang Mayo 1 na sa Metro Manila pa lang ay may iba't ibang pagtitipo na. Dahil sa Maynila ang sentro ng pagkilos ng tinatayang 50,000 miyembro ng iba't ibang labor groups, pinulong na ng pamahalang lungsod at pulisya ang mga labor leaders. Ang maximum tolerance at talagang walang magdadala ng baril dito. Dahil unang-una, para maiwasan natin na, alam mo, ang pagdadala ng baril, pagdating sa mga ganitong sitwasyon, hindi natin pinapayagan yan. Actually, nag-file kami ng permit for this May 1, February pa. At yung hinilinga namin na assembly area nga dapat liwasan Bonifacio, pero binago na namin, naging Minjo, Plaza Miranda. At yung marcha namin towards Mindiola, naibigay lahat yon. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.